Bakit nga po ba hindi lang sa tinapay? So yan po ay mababasa natin sa Matthew chapter 4 verses 1 to 4. Basahin po natin. Pagkatapos nito, dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Yung pong pagkatapos po na yan ay pagkatapos po ng pagbautismo sa kanya ni Juan. So after po nun ay dinala siya ng banal na espiritu. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi. Kaya nagutom siya. Verse 3. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. At ito na po yung ating title dito natin kinuha. Ngunit siya'y sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kapatid, para mas lalo nating mabuo yung ating lessons, no, ay gusto kong kumuha pa tayo ng isa pang reference sa account naman ni Lucas. Sa Lucas chapter 4 din, verses 1 to 2, para mas lalo maging clearer yung sitwasyon ni Jesus Christ dito sa ating pinag-uusapang kwento. Ito po yung sabi sa Lucas chapter 4, verses 1 to 2. Umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng banal na espiritu at dinala siya ng espiritu sa ilang. Okay? Same, pero dinagdagan po lang kung saan siya galing. Doon po kasi siya sa Ilog Jordan binautismuhan. Okay? Verse 2. Yan. Ito yung naniniwala ako na magandang point of view na pwede nating idagdag doon sa pag-aaralan natin. Doon ay tinukso siya ng dyablo, mga kapatid. Hindi natin ito mababasa sa aklat ng Mateo. Pero sa aklat ni Lucas, madadagdagan ng details yung ating kwento. Doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain sa buong panahon iyon, kaya gutom na gutom siya. Okay, kung babasihan lang natin yung Mateo chapter 4, pwede nating isipin, after niyang mag-fast, no, saka siya tinukso. Parang yun yung dating kapag yung Mateo chapter 4 lang ang babasahin natin. Pero dahil idadagdag po natin yung account ni Lucas, ay hindi po siya tinukso ng dyablo at the end of his fasting. No, he was tempted during the entire fasting days ni Jesus Christ. Ay andun po ang dyablo at siya ay tinutukso. Amen? So, i-summarize lang natin yung naging findings natin. Si Jesus Christ ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights at tinukso po si Jesus sa buong panahon ng kanyang ayuno. Imagine po ninyo. Sino na po nakapag-fast dito, no? At di ba, nako, pag nagpa-fasting ka, lagi kang tinutukso ng pagkain, lalo na pag may kasama ka. Fasting kayo, kasama mo hindi, no? Kakain pa siya sa harap mo. So, tukso talaga yun. Kaya pansinin ninyo, ang tukso dito ng kaaway sa kanya, gawin mong tinapay yung bato. Kasi gutom na gutom po siya. So, maliwanag na sinabi po doon sa ating binasa na gutom si Jesus Christ. So, mga kapatid, ano ba yung relatability nito sa atin? Paano po ba tayo makaka-relate dito sa first temptation ng dyablo kay Jesus Christ na pag-uusapan lang po natin? Okay? Because all of us are tempted every day. Ang tukso po ay hindi nagbabakasyon. Ang tukso ay hindi nagde-day off. Yan po ay araw-araw nating kinakaharap. Diba? Yung mga bawal kainin, natutokso pa rin kainin. Diba? Yung mga bawal isipin, di pa rin natin maiwasang isipin because every day, mga kapatid, we are tempted. And let us talk about one specific temptation. Makaka-relate tayo dahil meron po tayo. Yun lang yung pag-uusapan po natin. Hindi natin idediretso yung buong kwento ng demonyo kay Jesus Christ. Mag-uusap lang po tayo sa isang specific temptation. At for sure, makaka-relate po tayo doon. Ano nga ulit po yun, yung temptation na yun? Sabi nung dyablo, gawin mong tinapay ang mga bato. No? Bakit po? Bakit dun tinempt ng kaaway
Kasi po, may pinanggagalingan si Jesus Christ. Ano po yun? Ano yung personal niyang situation? Ano yung practical? Ano yung physical condition ni Jesus Christ? Nagugutom siya. So, ang gagamitin ng kaaway ay na temptation ay yung talagang gugustuhin mo. Mga kapatid, hindi tayo natutukso sa mga bagay na hindi natin gusto. Hindi tayo aalukin ng kaaway dun sa point na alam niya naman niyang hindi tayo matutukso doon. At how to overcome that temptation the way Jesus did. Paano po na-overcome ni Jesus Christ yung temptation na yun? At naniniwala po ako na yun din ang tanging paraan para po mapagtagumpayan natin yung tukso na yun. Okay, mga kapatid, umpisa na tayo doon sa ating lesson. Ano po ba yung specific temptation na pag-uusapan natin ngayon? At ito po yung specific temptation na yun. The temptation of instant gratification. Okay? Ano ibig sabihin nun? Nung si Jesus Christ nagugutom, sinabihan siya nung dyablo dahil ang kailangan ni Jesus Christ ay kumain at uminom. So ano ang itinetempt sa kanya ng kaaway? Pagkain. Mga kapatid, kaya po ba ni Jesus Christ gawin yun? Yes. Yung ang tubig na gawa niyang wine eh. Amen? Pero bakit po siya naging tukso at bakit hindi kailangan mag-give in si Jesus Christ? Dahil yung pong temptation of instant gratification is satisfying ourselves outside God's will. Ulitin ko, pwede talagang kumain na si Jesus Christ. Bakit? Tapos na yung fasting niya. Or yun nga lang, mga kapatid, pupunta tayo dun sa Lucas chapter 4 na binasa natin. What if yung temptation na to is habang fasting pa si Jesus Christ, hindi pa siya pwedeng kumain. Okay? At ang nagpapagawa sa kanya ay ang demonyo. Sometimes nadja-justify natin yung satisfaction, no? Minsan nadja-justify natin yung pleasure dahil deserve ko to. Dahil wala namang masama dito, no? Yun nga lang po mga kapatid, ang pinag-uusapan natin is yung pagsasatisfy ng sarili natin outside God's will. Kung ginawa ni Jesus Christ na tinapay yung bato, dahil kaya naman niyang gawin, yun nga lang, hindi siya led by the Spirit, but he was led by the devil himself. So hindi mali yung kung kakain ng ating Panginoon, pero ang mali ay dahil sumusunod siya sa conviction ng kaaway ng ating Panginoon. Para mas lalo tayong makarelate kay Jesus Christ. Minsan, ganito yung sinasabi natin, now na, bahala na later. Diba? Lalo na kapag meron tayong mga gustong-gustong bilhin. No? Kapag gustong-gusto na natin yung isang bagay and we are not patient enough para mag-antay pa. Avail now, pay later. Ayan. Instant gratification. Minsan, ito pa yung mga advertisement. Don't wait, get it now. 'Di ba? At kapag may ganitong advertisement, para talaga, nga, bakit? Kaya ko naman, hulugan naman eh. Amen. So, mga kapatid, hindi lang tayo nag-uusap about financial. Maraming bagay, mga kapatid, na we are tempted and we give in, no, sa temptation na to dahil kailangan natin ng instant gratification. Dahil gusto ko to eh. Dahil ito ay masarap. Dahil ito ay magpapaligaya sa akin. Kahit alam natin, meron siyang consequence, no? Na kahit alam natin, bahala na. Andito na ako eh. Mahal ko to eh. Kasi gusto ko to eh. Gusto ko siya. Hindi na doon niya ako mamahalin pag hindi doon namin to ginawa. Bahala na. Yes, you will be satisfied, but it is outside God's will. At yun yung temptation ni Satanas kay Jesus Christ. And sometimes, mga kapatid, nag-give in tayo sa ganitong temptation dahil meron tayong mga pinipili, meron tayong nagiging desisyon na ang totoo hindi na natin in-acknowledge at hindi na rin natin tinanong ang Panginoon, Lord, what is your will for me about this matter, about this situation? At minsan,
Kahit alam na natin na hindi po tama at mali, pero dahil satisfying ito, magsosorry na lang ako, patatawarin naman ako ni Lord. Amen? Instant gratification. And sometimes sabi ko nga po, why it is so tempting? Kasi minsan gina-justify natin na gusto naman ako ni Lord masatisfy eh. Gusto ni Lord i-enjoy ko ang buhay. Gusto rin ni Lord yun. Gusto ni Lord na nagmamahal ako. Gusto ni Lord na may nagmamahal sa akin. Gusto ng Panginoon na meron ako nito mga ganitong material things. At minsan na-justify na natin yung gusto ng Panginoon dahil gusto natin. Minsan, iniisip natin na kalooban to ng Panginoon dahil gusto natin. Dahil feeling natin, yung desire natin ay ang desire ng ating Panginoon. Lagi natin tatandaan mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon, yung gusto ng Panginoon ay nagiging gusto rin natin. And sometimes, we are entering the temptation of the enemy kapag hindi natin lubos na naiintindihan ang kalooban ng ating Panginoon. Yes, it is God's will na tayo ay masatisfy. Yes, it is God's will na tayo po ay mapuno, maging abundant, mag-prosper sa buhay po na to. Pero mga kapatid, ang mundo, ang kaaway ay meron ding inaalok na satisfaction, meron din siyang inaalok na prosperity, meron din siyang iaalok sa atin na abundance. Amen? So dun tayo pwesto. Gusto ko rin ng prosperity, pero pipiliin ko ba yung paraan ng sa Panginoon o yung sa paraan ng kaaway? Paano dinil ni Jesus Christ yung test na yun? In-overcome ni Jesus Christ yung temptation na to by refusing, no? Jesus refused. Hindi siya pumayag, hindi siya nag-give in, nagawin niya yung gusto ng kaaway. At ano sabi ni Jesus Christ, mga kapatid? Ano yung sagot ni Jesus Christ kay Satan? Sabi niya, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ano yung sabihin ni Jesus Christ, mga kapatid? Hindi lang ang nakakabusog ay ang material na bagay. Sa mundong ito, meron pang nakakapagpabusog sa tao, ang salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, si Jesus Christ, hindi siya nag-give in dun sa temptation ni Satan because He was fed and satisfied already by God's Word. Kaya nagiging mahirap yung temptation sa ating lahat. Mahirap talaga. Lalong nagiging mahirap ang temptation, mga kapatid, kapag hindi tayo satisfied mula sa presence ng ating Panginoon. Maniwala po kayo. Kapag hindi tayo full or filled, kapag ikaw ay lumabas ng bahay na hindi ka uminom, nag-breakfast ka pero hindi ka uminom, pupunta ka sa work, ang marami doon ay soft drinks. Dahil lumabas ka ng bahay na hindi ka nakainom at pupunta ka doon sa lugar na ang i-offer ay soft drinks, ano ang tendency mo? Uminom ka na nung soft drinks. Why? Dahil hindi ka pa puno. Pero mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano ay napupuno palagi ng salita ng Panginoon, ng pangako niya, anak, lahat ng kailangan mo ay maipo-provide ko. Kahit wala ka nito, pero anak, ako ang kapunuan ng lahat ng kulang sa iyo. At kapag ang Panginoon ang pumupuno sa atin, si Jesus Christ, punong-puno siya. Hindi man nabanggit, mga kapatid, kung ano ang nangyari kay Jesus Christ nung kanyang fasting days. Naniniwala ako, it was miraculous. Talagang nakakapuno ang salita at ang presensya ng ating Panginoon. To the point, mga kapatid, hindi ko sinasabing pagkatapos noon, kapag nakapag-pray ka, kapag nakapag-meditate ka ng salita ng Panginoon, ay aayaw ka na dun sa tukso. Hindi ko po sinasabi, mga kapatid, tukso pa rin yun. But you are more stronger, mga kapatid, kesa kapag hindi tayo puno ng salita ng Panginoon. Paano po dinil ng Panginoon yung test ng kaaway sa kanya? Jesus found gratification from a spiritual source.
no, kapag ikaw ay talagang nag-dedicate ng buhay sa Panginoon, huwag kang mag-expect na lalayo yung mga tukso po. Huwag kayong mag-expect, no? Kasi lalo kang tutuksuhin yan. Pero isa sa mga indication na bakit ang isang Kristiyano ay madali, hindi ko po sinasabi mga kapatid na walang Christians or walang followers ng ating Panginoon ang hindi natutukso. Mga kapatid, wala sa atin ng perfect. We cannot overcome it 100%. But we can overcome. We can still overcome. At naniniwala ako mga kapatid, kung bakit madali siyang nag-give in sa temptation ay dahil hindi pupuno yung kanyang espiritu. Bakit? Kasi hindi siya kumukuha from a spiritual source. Amen? Bibigyan ko lang kayo ng konting illustration. Itong taong to ay representation nating lahat, no? At lahat tayo ay may desire. Amen? Pero ang tanong ay sino ang mag-fill in ng ating mga or mag-fill up ng ating mga desires. So it's either magmumula ito sa spiritual source or kung hindi tayo mapupuno ng spiritual source, mga kapatid, walang iba na mag-fill up nito kundi ang mundo. So ano po ba ang mga spiritual sources natin? Siyempre, very obvious ang salita ng ating Panginoon. Ang diligent prayer natin. Ang ating fellowship sa mga tao may takot at meron ding relationship sa Panginoon. Kaya po, godly fellowship. Being with your brethren na gusto ring ibigin ng Panginoon at maibigay ang kanyang buhay sa ating Panginoon. At ang world, mga kapatid, tingnan nyo ang pinag-uusapan natin is instant gratification. Mga kapatid, kapag ang world, ito yung iaalok niya sa atin, ito yung i-fill up niya sa ating mga desires, material possession. Gusto ko niyan. Hindi mo yan kayang bilhin. Hindi, may hulugan naman, bahala na. Basta may pang-down ako ngayon, bahala na yung mga ipanghuhulog ko. Kaya nagkakaroon tayo ng impulsive buying. Mga kapatid, paano kapag hindi na nga tayo nakakabayad? Possible dumating na tayo mga kapatid, magawa na rin natin na makapagnakaw tayo. Maybe hindi ka magnanakaw, nagtatago ka na. What if hindi tayo able bumili? So mga kapatid, kapag instant gratification, because I want it now, hindi na ako makakapag-ipon, gusto ko na to. So possible, humantong tayo sa impulsive buying. And what if mga kapatid, what if ang worst nga, what if, no? Ay dahil hindi natin mapigilan, umuwi na tayo sa pagnanakaw o panloloko na ng iba. Maybe hindi mo ninakaw yung items, ninanakaw mo na yung pera ng iba para makapagsulit ka dun sa yung obligation. And mga kapatid, kapag hindi tayo puno ng espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid, ang world ang magpo-promote sa atin ng maraming bagay para gustuhin natin. Ang world ay mag-o-offer sa atin ng lust, no? Lahat po tayong tao, normal tayo, may libido tayo, no? Talagang may lust sa atin. At gift po yan ng ating Panginoon. Pinagkaloob sa atin ng Panginoon yung satisfaction ng ating mga body, but it is a gift given po para sa mga mag-asawa, no? Pero dahil ang world ay nagbibigay sa atin ng lust, so ayan, nanganganak ito ng sexual immorality. Nagkakaanak ito ng fornication, no? Outside marriage, no? Sexual intercourse outside marriage, at pag-adultery, no, nagkaroon ka ng sexual intercourse na nandun ka sa marriage, tapos nagkakaroon sila ng relationship na hindi nila asawa, adultery. At mga kapatid, alam nyo na yan. Alam ko, kahit hindi man natin yan napapanood sa teleserye, dahil instant gratification. Dahil sinasabi ng kawi ko, sige na, gawin mo na yan. Hindi ba malungkot ka? O di ba hindi ka na rin naman, di ka na rin naman pinupuri ng asawa mo. Nagluluto ka, di na rin naman daw masarap. O di sige, hanap ka na ng iba. Instant gratification. At dahil hindi ang Panginoon ang nagsasatisfy ng ating espiritu, ang world, sobrang ang daming i-offer sa atin. Amen? Dahil ang gusto nga ng kaaway, ngayon na, huwag mo na ipagpalibad. Gusto mo yan, di ba? Gawin mo na yan.
And I can also mention, mga kapatid, ang pride, no? Kapag ikaw ay gusto mo agad yung mataas ka, gusto mo maganda agad yung iyong disposisyon, mapaganda agad ang iyong imahe sa mga tao, kahit minsan nagagawa na natin magsinungaling at magpretend just to have a good reputation, no? Kahit hindi na totoo. At minsan kapag ikaw ay punong-puno rin ng pride, may tendency tayo kapag hindi natin nagustuhan, we revenge, no? At nako, ang unforgiveness ay sobrang talamak sa mga taong ang pride nila ay ang kanilang Panginoon. Mga kapatid, ang dami po nan. I just mentioned few. Pero kapag hindi tayo yun po yung gusto sabihin ni Jesus Christ sa kaaway, na kaya po natin nababasa yung kwento ni Jesus Christ, gusto niya ipaliwanag sa atin. Kung hindi ang Espiritu ng Panginoon ang magpupuno sa atin, ang mundong ito ay pipilitin tayong punuin. Amen? Kaya tandaan po natin, sabi ni Jesus Christ, at yun yung title natin, hindi lang sa tinapay, mabubuhay ang tao. Kahit wala ako ng mga material things na yan, yes, gusto ko. Pero dahil ang Panginoon ang pumupuno ng aking buhay, I can live without it. Amen? Dahil ang Panginoon ang nagsasatisfy sa atin, ay, kaya kong mabuhay nang wala pa yan. Okay pa ako rito sa Nokia kong dikipad. Okay pa ako rito sa laptop kong kasing kapal ng bloke ng yelo. Gumagana pa naman. No? Anak ko, may nanliligaw sa'yo, may umaaligid-aligid sa'yo. Hindi mo na ipinaalam dun sa asawa mo. Pero kapag pinuno ka ng ating Panginoon, Lord, yung asawa ko kasi hindi na ako nagiging masaya sa kanya. Pero ang Panginoon ang magpapasaya sa'yo. Anak, kaya kong baguhin ng asawa mo. Kaya kitang baguhin, anak. Hayaan mo ako ang pumuno sa'yo. Amen? Kung ang Panginoon ang pupuno sa atin, mga kapatid, it is impossible for us to overcome without the help ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Punta na po tayo sa aking final thoughts, no? Temptations are serious. Serious issues in a Christian life. Wag nating gawing light, no? Na ang mga temptations. Bakit? Because giving in to temptations has countless hidden charges. Para ka nag-avail, kung kayo ay mahilig po mag-online shopping, lalagyan kayo niya na, makukuha mo na lang to ng 3 pesos. Kapag ikay nagbumili, yung pala, bago mo makuha 3 pesos na lang yung isang mamahaling item, pabibiling ka muna ng 7, 8, ikaw naman go ka ng go. Dahil lang gusto mo, no? Hindi na natin namamalayan, ang dami palang hidden charges. Same sa temptation, same sa kasalanan. Kapag tayo ay nag-give in dahil gusto nating isatisfy agad ang sarili natin outside the will of God, mga kapatid, kaya nga sabi ng mga Pilipino, nasa huli lagi ang pagsisisi. Ang dami pong consequences na nakaabang whenever we give in. And tandaan din po natin, the Holy Spirit won't keep us from temptations. Tingnan nyo si Jesus Christ, dinala siya mismo doon sa ilang kung saan siya tutuksuhin. Tandaan po ninyo, hindi tayo iiiskapo ng Panginoon, ng Espiritu Santo sa mga temptations. Minsan talagang papahintulutan niya po yan. Pero may nakita po ako napakagandang dahilan. Because He wants us to know that He can satisfy us more than anything in this world. Anak, para matutunan mo na mas higit ang kaya kong ibigay sa iyo kaysa sa ibibigay ng mundong ito. 2 verses na gusto ko pong iwan sa inyo. Sabi po sa Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So ano po ang payo ng ating Panginoon? Manalangin tayo. Mga kapatid, wag naman po tayo mag-pray habang andyan na yung tukso. Ang hirap na po mag-pray. Pag nakatanggal na ho yung short nyo, tsaka yung damit nyo, saka pa kayo magpe-pray, ay naku po, malabo yun. What I mean, ang gusto sabihin ni Jesus Cristo, pray ka na kahit wala pa yung tukso. Amen? Kasi para hindi ka dun mahulog.
Kaya nga po ang prayer, mga kapatid, ay para ka nag-iipon. So pray now. Pray now and overcome later. Amen? So napakahalaga po ng panalangin. And paano nga po, Kuya Rael? Ang dami ko na talagang kahinaan. 3 na yung chicks ko. Bawa, talagang na-I love you-han mo na yung 3 at yung 3 ay paniwalang-paniwala sa'yo na wala silang kasabay. No? Kapatid, sabi ko nga, hindi tayo escape, no? Hindi tayo nakaskip doon sa mga kwento na ganyan. And for sure, alam ko, aware kayo na meron kayo, baka tayo ang na-involved na doon or meron tayong mga kakilala. Pero paano nga po kung nasa ganun na? May napakagandang payo po rito sa James chapter 5 verse 16. At gagamitin natin, mga kapatid, yung presence ng ating mga kapatiran. Sabi rito, therefore, confess your sins to each other. Mga kapatid, yung tinutukoy niya rito each other, wag na po sa mga kontraktor at sa mga sa mga congressman at senator, ha. Ang tinutukoy po dito ay mga kapatiran. Amen? Mga mananampalataya din. So sabi niya, confess your sins to each other. Ulitin ko po, magkakapatiran yan. And pray pa rin ang solusyon. And pray for each other so that you may be healed. May solusyon pa, mga kapatid. Sa mga Kristiyano, yes, nag-give in tayo, no? Talagang bumibigay tayo sa mga tukso. Mga kapatid, merong pa tayong chance. Huwag mong isarado ang kwento ng iyong buhay. May chance kang pagalingin ng ating Panginoon. God can restore your broken life. Amen? At mga kapatid, sabi rito, magsabihan kayong magkakapatiran, kayong mga nagmamahalan, kayong mga nagsisikap makasunod sa Panginoon. Sige, magsabihan kayo. Saan ba kayo bumagsak? Sabihin niyo sa isa't isa. At pray. Hindi po sabihin ikwento sa iba, ha? Pray for each other. At ito yung napakaganda. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Paano kung mahina ka? Naniniwala ako, meron kang mga kapatid na maybe dun sa kahinaan mo, kalakasan niya. Magpa-pray po tayo. Why? Dahil yung panalangin ng taong matuwid, napaka-powerful and effective. May solusyon po sa atin. At wag nating intayin na nandun na tayo sa consequences, no, mga kapatid, bago tayo mag-change of mind. Wala pa man tayo dun sa mga consequences, mga kapatid. Mag-ipon na tayo ng panalangin at sabihin natin, Panginoon, kilala mo ko, alam mo ang aking mga kahinaan, at naniniwala ako, Panginoon, na kilala mo ko alam kong kilala mo ko, alam mo yung mga kahinaan ko. Alam mo kung saan ako laging bumabagsak, kung saan ako laging bumibigay. Pero Panginoon, tulungan mo ko, palakasin niyo po ako. Ayokong ang kaaway ang magbigay sa akin ng satisfaction and gratification. Gusto ko, Panginoon, na ikaw ang maging source ng aking satisfaction.